Yan, tayo po ay mag-start po sa ating pong gawain. May I request everyone to stand up please. And let's sing our first song, He Keeps Me Singing. All together now. There is within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear and I am with thee, peace be still. In all life and heaven flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Amen. The broken strings, hear the slumbering chords again. All together. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why they shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. On the fourth, though sometimes He leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know. Amen. Longing keeps me singing on the last verse. Soon He's coming back to welcome me. Amen. Sing on. Sky, I shall win my flight to worlds unknown. I shall reign with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord for this great time na muli po kaming makabalik sa inyo pong bahay panambahan. Nawa kami po ay mabless muli, Panginoon, sa inyo pong salita as we worship you in spirit and in truth. We pray, Panginoon, sa aming pong situation, sa aming pong safety, O God, ayahan niyo po kami, Panginoon, na makapagsamba muna po at kami ay makauwi sa aming pong tahanan ng ligtas, Panginoon. Be with us, O God, in Christ's name, amen and amen. Sige po, tayo po lahat ay manatili nakatayo pa rin. Amen? Para po magising-gising po tayo, let's sing our next song, In the Garden. On the first verse now. I come to the garden alone. The juice is still on the roses, and the voice I hear, amen, on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me
I am His own. Amen. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of His voice, amen, is so sweet. The birds hush their singing. The melody that He gave to me within my heart is ringing. And He, amen, with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. On the last verse, I'd stay in the garden with me, though the night around me be falling. Amen. I want His voice, me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. Amen. Good singing. And He, amen, we share as we tarry there, none other has ever known. Amen, amen. You may be seated po. Amen, amen. Welcome po once again to Subic Bay Baptist Church, and we're glad you're here po sa ganito pong bagay. Kahit na po alam nating may bagyo, amen, tayo po ay magpapatuloy. So, tayo ay magpupuri, amen. And few announcement po, kung kanino man pong cellphone ito, sabihin na lang po sa akin. Kung wala pong amin, bibili po akong charger, taka paparibot. Hindi, wag, makasabihin. Sabihin niya lang po kung kanina po ito, iPhone po na black. Hindi ko alam kung fully paid na ito. iPhone 6 yata ito, iPhone 6, 7. Kung kanino man po ito, ay sa'yo, Sis Jenny. Kung kanino man, kino to? Wala kayo, ayaw niyong umamin ha. Salamat sa buhay niya. Amen. Sige po, tayo po ay muling umawit and let's sing our welcome song. Kamayan po tayo, and after this, please choir, come up agad para tayo ay tuloy-tuloy sa ating pong awitan. Amen. Maunti na lang po tayo. Dapat makamayan po natin bawat isa. Amen. I'm so glad I'm a part of the family of God. Go around, shake hands one another. Amen. The fountain cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family
the family of God. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. You made a way across the great divide. Better beyond heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt that I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Now that I sleep and life has no end, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, who has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. The Son of sons and daughters, we are ransomed by His power through the blood. The blood. But there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood.
Tayo po tayong lahat as we sing our next song, Great is Thy Faithfulness. All together now. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no, Amen. With Thee Thou changest passion, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto Thee. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto Thee. Last verse. Pardon for sin and peace endureth, Thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto Thee. If our scripture reading found in 2 Corinthians 9, verses 7 to 11. 2 Corinthians 9, 7 to 11. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving
to God. May the Lord bless the reading of His Word. Mag-mic ka. Uy, mag-mic ka. Oh. Uy, mag-mic ka. Kuya, wala. Siyempre. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessing He freely gives, I owe my life to Him. I got so much to take Him for. Well, I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. You see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I got so much to thank Him for. Spend some time while on this way I kneel and stop and say thank you for all you've done for me. And one day I'll reach heaven sure. Oh, please let me kneel once more. I got so much to thank Him for. Well, I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. You see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He has brought me from, I got so much to thank Him for. Well, I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. You see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I got so much to thank Him for. I got so much to thank Him for. Amen, amen. Salamat po. So please, tayo po'y maging maingat po. Ang dami po mga nagbabagsakan. Hindi ko po alam kung dito po yan o sa kabila. Dito po, no? May puno po na malaki. Kaya po pala brown out po. Ano po, no? So tayo po'y maging maingat ano po, sa ating pong pag-uwi mamaya. And Kuya Melvin, pwedeng pasuyo po ako mamaya sa mga members po natin na wala pong mga sariling sasakyan. Pwede pong pasuyo po sa mga bahay po nila. Pasok nyo po hanggang kwarto para po gusto ko po safe po sila. Kumutan nyo na rin po, tsaka ilagay nyo po ng unan. Amen po. Para po safe po talaga. Okay po? So makisuyo lang po ako mamaya po. Right after the service po. Ano po, no? Gusto ko po na tayo po ay maging safe na makauwi po. Sa may mga motor po, sasakyan, maging maingat po tayo. Okay po? So yun lang po ang ating pong layunin. Amen? At ipagpaumanhin nyo na po sa dami po ng mga ginagawa, nangyayari sa buhay. Nakakalimutan ko po yung mga schedule po sa buhay ko. Pastor Dom, pasensya na ha. Inas ko si Pastor Dom na mag-song lead.
Tapos chinek ko ngayon, sabi ko parang may mali. Kanina nasa gilid ako, sabi ko may maling nangyayari talaga eh. Inas ko yung preacher natin ngayong gabi na mag-song lead. Sabi, nakakaya naman, song lead na siya, preacher pa siya. Diba? Todo na, yung blessing niyan, 100,000 yung niyan, blessing, di ba? Kaya ako po yung humingi ng paumanhin sa kanya. Ano po, no? Ako na lang po yung ipako niyo po sa cross ngayon. Amen. Kasalanan ko po, ano po, no? Pero this coming Wednesday po, amen, tayo po ay maging masaya, amen. Ang ating pong missionary po sa San Marcelino. I will present not his work but the words, God's word, amen. So tayo po ay mag-ask po ng tulong po sa mga men para po tayo po ay kumuha po ng ating offering for tonight. And lahat po ng nalilikom po natin ay patuloy na nagagamit po sa ating pong ministeryo. And don't forget ang ating pong Faith Promise, yung ating pong online Bible course application, ang ating pong Ministry Monday hanggang Saturday. So please include po yan sa ating pong mga panalangin. Ano po, no? So mahalaga po yan na dapat po nating pong parating matandaan sa ating pong mga online Bible study. Mahalaga po yan, amen. Kaya sa gabi pong ito, tayo po ay mananalangin. Ilingin ko po, Pastor Dominic po, do the honor po sa ating pong offering, please. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan at may lalang sa amin. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ipong pinagkaloob sa amin upang makabalik sa iyo pong bahay sambahan, upang makapag-aral muli ng inyo pong salita. Dinadalangin po namin ang iyo pong tithes and offering na ito po, Panginoon, ay magamit sa iyo pong gawain at sa ikakalagana pa po ng iyo pong gospel, Panginoon, sa iba't ibang dako po ng aming pong bansa, maging sa ibang bansa po, Panginoon Diyos. We love you, Lord. We thank you, Lord, that be with us, Panginoon. Ikaw po mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, maging sa mga members, Panginoon, na hindi po nakapag-church. Be with them, Lord, at lahat po na ito ay aming pong dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And while we are taking po ang ating pong offering, please do pray din po sa mga members natin. Yung iba po hindi na po nakapasok. Kagaya po nila Kuya Amar, hindi na po sila nakapasok kasi nga po masikip po doon sa area. And si Pastor Jolan po na stranded po somewhere sa Masinloc. May baha na daw po doon. So let's pray kay Pastor Jolan na siya po ay makahanap po ng maayos na pwesto. Ano po, no? At hindi po siya mabasa at di po siya mapahamak. Ano po, no? Brother Prince, pasuyo na rin ako, pasara na rin. Baka dumami yung ating pinto sa taas. Ano po, no? Sound check. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. Prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken in. Yet love us way too much to give us lesser thing. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear.
and we cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if the trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart, and this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Amen, amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. At sa biyaya po ng Panginoon, salamat sa Kanya pong kabutihan, amen. Tayo po ay muling nagtagpo sa ganito pong gawain, amen. Bagamat merong pong masamang panahon, pero tayo po ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon, amen. Para po sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, kanina kasi ang daldal ni Pastor kaya kung saan-saan napunta, kaya first point lang ang naituro. So for this evening naman, ang ating pong pangalawang parte. Ginawa ko na pong part 1 and part 2. So kaninang umaga po ating pong natalakay about there are some things to consider when we talk about giving. So yan po yun. Unang puntos ay our mentality or yung ating pong kaisipan. There is treasure in family, there is treasure in time, treasure in our talents. And our mentality must be a good thing. Our mentality must be a godly thing, and our mentality must be a great thing. So for this evening, ipagpatuloy po natin yung ating pong naputol po na pag-aaral. In the book of 2 Corinthians chapter 9, verse number 7 na lamang po ang ating pong babasahin. Verse number 7, as the Bible said, kahit hindi na po kayo tumayo po, sabi ng Bible, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. I noticed po kanina pong umaga, hindi ko po nasabi po ang title ng ating pong pag-aaral. Pwede ko po bang sabihin po? Sir, nasa pangalawang puntos ka na doon mo lang sasabihin. Yan po yung ating title sa dulo po ng verse 7. For God loveth a cheerful giver. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, we need you, O God. We need your power, we need your presence, and we need the touch from on high, Panginoon. Lord, encourage your people, Panginoon, to do more for you, to love you, to serve you, Panginoon, to be more faithful, Panginoon, sa inyo pong gawain. Nawa sa gabing ito, Panginoon, katagpuin niyo kami, Panginoon, ng inyong pong grasya at ng inyong awa. At kami, Panginoon, ay uwi ng aming pong mga tahanan, O God, na merong pong muling dalang baon galing po sa inyo pong salita. Patawad po sa aming pong pagkakamali, sa aming pong isip, Panginoon, na kung saan ay hindi po matuwid. So Lord, i-direct niyo pong aming pong path sa gabi pong ito na hindi po makita ang ministro, hindi makita ang iyo pong lingkod, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang aming pong pinupuri at pinapasalamatan. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name.
Amen and amen. Now, para po sa ating pong pagpapatuloy, there are some things to consider when we talk about giving. So sa ganyang pong bagay, kanina nga po, una, our mentality, yung ating pong kaisipan. Ngayon naman po, secondly, para po tayo ay mabilis pong matapos at makauwi rin po tayo agad ng safe and sound. Amen. Pastor, narinig ko na yan eh. Uuwi tayo ng mabilis, matatapos tayo ng mabilis. No, sa abot po ng ating pong makakaya. Amen. Pag nakita ko na po ang aking pong relo na umabot ng 7:40, stop na po natin yan. Okay po? So kasi yan, merong second and third point eh. Pero dahil sa series na yan, kung saan umabot yung oras natin, ihinto natin yan. Okay? So ngayon po, para sa ating second point, there are some things to consider when we talk about giving. Number 2, our manner. Okay po? Sa ganito pong sitwasyon, ang ating pong ugali, di ba po sa paaralan, merong tinatawag na GMRC, Good Manners and Right Conduct. Now, sa ganito pong sitwasyon, when it comes sa giving, ang kailangan din po natin ay tinatawag na manner. Kailangan po maayos po yung ating pong karakter. Bakit po? Kasi sabi ng Bible, verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Don't just be a giver, be a cheerful giver. Okay po? Ating napagtanto kaninang umaga na hindi lang sapat na tayo ay nagbibigay. Mas maganda na tayo ay cheerful giver. Tayo ay masaya, tayo ay magalak, tayo ay nasasayahan na every time na tayo ay nagbibigay para sa Panginoon. At na-consider din natin yung mga ilang bagay about sa tinatawag na mga uri ng mga pagbibigay sa Panginoon. Merong pong tithes, merong pong offering, merong faith promise, merong benevolent giving, benevolent funds, sacrificially, and the last is cheerful giving. Now, point number 2, there are some things to consider when we talk about giving, yung ating pong manner. Okay po? Yung ating pong ugali. Kasi sa ganito pong bagay, nasusubok ang isang tao kapag wala ng pera. Tama po, nasusubok kung anong klaseng ugali meron tayo, nasusubok kung anong karakter ang meron na tinatago natin. Kaya nga po napakahalaga, when it comes sa giving, kaimportante po yung ating pong manner. Sabi ng isang pastor, Pastor, para malaman nyo kung sino yung may mga tumutubong sungay sa ulo ng mga membro, mag-preach ka about giving. Titignan natin kung sino yung mananatili, sila yung tapat. Kung sino yung hindi mananatili, sila yung mga ayos sa giving. Pero so far, salamat dahilan ng Subic Bay Baptist Church sa usapang giving. Amen? Hindi na pa kailangan pang pilitin yan. Amen? Hindi na pa kailangan pang sabihin, ano ba kayo? Magbibigay ba kayo? Hindi. No, hindi na kailangan pang pilitin. Bagkus, nandun po yung tinatawag na cheerful giver. Now, para sa ating pagpapatuloy is this. Dahil in point number 2, kailangan nating maayos yung ating pong manner. Sabing ganon sa ating pong pag-aaral, ang usapin sa giving ay hindi issue yung salapi. Bagkus ang issue po dito, yung ugali na meron tayo. Ulitin ko po, sabing ganon, sa usaping giving, hindi issue ang salapi. Ang issue, yung ugali. So what should our manner be? Ano nga bang dapat maging ugali na meron tayo? Point number 1 is this, or rather, letter A. Commendable, not contemptible. Ano ibig sabihin yan? Ganito po yon. In the book of Malachi, the story behind the Malachi chapter 3 verse number 10 is this. Habang si Prophet Malachi ay ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang problema po is this. Ang mga tao po in the Old Testament, kasi Malachi is the last book of Old Testament. Now, ang story at ang context is this. Nagkakaroon ng problema ngayon. Yung kanilang offering para sa Panginoon, na dapat ang requirements ng Panginoon in those days, ang kautusan ng Diyos is this, na dapat kapag tayo ay nag-alay sa Panginoon, dapat yan without blemish. Walang spot, walang kulang sa isang i-offer natin sa Panginoon. At hindi lang yun, without blemish, dapat unang lahi, unang anak, at yan yung dapat ibigay. Ito pa, ngayon ko lang din nalaman ito na kapag nag-offer pala sila sa Panginoon back in the Old Testament, hindi pala dapat maging conscious. Ibig sabihin, ito ay lalaki lamang. Kung i-offer nila ay isang sheep, kailangan ito ay lalaki. Kailangan ito ay walang spot, walang problema, walang anumang mga bagay. Ito po yung naging scenario, verse number 6 ng chapter 1 hanggang verse number 7. A son honoreth his father, and a servant his master. Sabing gano'n ang first word, a son honoreth his father. Ginagalang, nirerespeto. Sabi ng kasunod, a servant his master.
If then I be a father, where is mine honor? Sabing gano'n ng ating pag-aaral, kung ito ang anak, sabi ng Panginoon, ito yung ipakita pumalakay sa mga taong yan. Kung ako ang ama, nasaan ang pagrespeto? Nasaan yung paggalang? Sabi pang gano'n, and if I be a master, where is my fear? Nasaan yung respeto? Nasaan yung reverence? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Talaga nga bang ganito ang senaryo natin sa buhay natin? Sabi ng Panginoon kay Malakay, ito yung ipakita mo sa kanila, verse number 7. Ito na, ye offered polluted bread upon mine altar. Alam niyo pong ibig sabihin ng polluted bread? Ito po yung bagay na walang kwenta. Para tayo nag-offer, para tayo nagbigay ng isang adobo, puro na lang buto. Para tayo nagbigay ng adobong manok na puro balahibo. Para tayong nagbigay ng isang kaldereta, puro patatas. Para tayong nagbigay ng tuyo at natira na lang buntot tsaka ulo. Ganun po yung nangyayari po dito. Sabi ng Panginoon, ito yung sabihin mo, Prophet Malakay, ipaalala mo sa kanila na dapat ang paglilingkod nila at ang service nila at how they worship me ay nasa ayos. Dapat nasa manner. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, ang naging problema, yung kanila pong buhay. Yan po yun, yung kanila pong manner. Sabing ganun, papayag ba kayo na i-offer sa'yo? Sabi niya, sige nga, ganito gawin mo. Ibigay mo sa mga governor, ganito. 3 lang yung paa ng isang sheep. 3 lang yung paa ng ram. 3 lang yung paa. Payag ba kayo na merong sa salitang kanto, dispalinghado, may problema, may tinatawag na kakulangan, o kaya putol yung tenga, o kaya may kapansanan, o kaya pilay, o kaya merong wasak sa muka. Hindi po yun dapat, sabi ng Bible, ang kasunduan nila in the Old Testament, dapat ito ay without blemish. Walang anumang bahid na pwedeng dapat ikapintasan. Dapat walang hindi dispalinghado. Bagkos, magkaroon ng tinatawag na manner. Tama po? Papayag ba tayo sa ating buhay, binigyan tayo ng regalo? Let's say, binigyan tayo ng iPhone 17. Pero di battery na double A. Ay ba tayo doon? Yes, meron na akong iPhone 17. Kaso ang tunog nun, yung parang nung last Sunday. Pag pinindot mo, ay. Hayag ba tayo nun? Ganun yung tunog. Hindi yun yung nais natin. Gusto natin perfecto. When it comes naman sa ating pong paglilingkod, when it comes sa ating pong thanksgiving sa Panginoon, nakapaloob po doon yung manner. Let's say naman, bibigyan naman tayong sapatos pero parehas kaliwa. Ang ganda nga ng sapatos mo, parehas naman kaliwa. Di ba? Binigyan ka nga ng damit, nasa labas naman yung tahi. Tama? Binigyan ka nga ng barong, pero yung hiwa sa likod. Simula dito hanggang likod. Ang hirap nun, hindi natin gagamitin yun. Now, sa Panginoon, the manner is dapat maayos. Dapat commendable. Amen po? Not contemptible. Ibig sabihin nito mga bagay nito, contemptible means a strong word for really not good. Yung pala siya. Hindi pala maayos. Di ba? Hindi maayos yung mga bagay na yon. Ito yung commendable. Means is worthy of praise. Amen. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. How we respond sa message, dapat tayo ay maging commendable. Amen. Dapat best yung awit natin para sa Panginoon. Kahit napuputol na yung ating litid, kahit nahihirapan na tayo, let's give our best sa pag-awit sa Panginoon. Amen? Kahit anumang bagay yan, bigay natin para sa Panginoon sapagkat He deserve our service. Amen? He deserve to be praised. He is worthy of worship. Amen? Sabi pang ganun ng ating pag-aaral, kung ibibigay natin yung ating best sa ating pag-awit, yung ibigay din natin yung ating best sa pananamit. Sabi ko nga po nakaraang linggo, ang dali nang magkaroon ng maayos sa pananamit ngayon. Tama? Dati ginaayawan natin yung ukay, pero ngayon ang daming mga branded damit na pwede nating i-present our body as a living sacrifice. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yan. Present our body as a living sacrifice. Best na damit, best na awit. Ito pa yung isa maganda. Best na manner. Amen? Sa ating pong buhay, ibigay natin yung ganyang pong bagay. Isa sa mga libro na ayaw ng karamihan ay Aklat ng Malakay. Bakit? Kasi nandito yung tithes eh. Nandito yung offering eh. Anong sabi ng Bible? Malakay chapter 3 verse number 10.
Malachi chapter 3, verse number 10. Yes. Sabi ng Bible, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out of blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen? Nandyan po yung tinatawag na pagpapasalamat sa Panginoon. So bakit nga ba kinaayawan ito ng karamihan? Kasi nga, usaping giving. Tama po? Parang itong mga nakaraang ating napag-aralan, bakit pa ba ako magbibigay sa Panginoon? Sapat naman ako na nagsisimba na lang ako. Okay naman na yan, nandito na. Nandyan naman, may representative naman ako sa pamilya. Nandyan, okay na yan, magsisimba na yung mga yan. Okay na siguro, ano na yan, acceptable na yan. Meron naman akong representative. Ano yan, sa isang party? Ang tawag doon? Proxy. Sa blessings ng Panginoon, walang proxy-proxy. Kung sino ang nasa malapit, sila ang pinagpapala. Tama po? Sino yung mas pinagpala sa mga disipulo ng Panginoon? Yung mas malapit sa Panginoon. Who is that? God the Beloved. Amen? Sa ganyang pong bagay, na dapat po ang ating pong manner is commendable, not contemptible. Sa ating pong pagpapatuloy, kung titingnan po natin, ang nagiging manner ng ayaw sa giving is this. Ang manner ng ayaw sa giving is this. Kung basahin niya ang Malakay, baliktad. Ibang spelling. Nagiging malaschi. Pag nagbigay kasi ako, magiging malas ako, wala na yung bulsa ko. Dapat bibili ako ng chokes to go sa 7-Eleven, dinner namin yung mamaya, tapos mag-offering pa ang klaseng pastor yan. Parati na lang ba sa offering? O kakabigay ko lang kaninang umaga, meron na naman ngayon? Ano ba talaga? Kaya ang nagiging character niyan is this, hindi Malakay, bagos malaschi. Malas to, di ba? Sa usapang mga naligtas, walang malas. Kaya mo po, meron kabutihan ng Panginoon. Ito naman ang maganda. Para sa mga taong may manner when it comes to giving. Ang basa naman sa Malakay is this. Malaki. Malaki. Malaki mong ibibigay ang para sa Panginoon. Kasi the more we give, the more we receive. Yun naman din ang sabi ng Bible . Kung ano ang iyong tinanim, ang siyang aanihin. Now, ipinakita ng Malakay chapter 3 verse number 10 na ipapakita ng Panginoon, ipiprove niya sa ating pong buhay kung ano ang sinasabing pagpapala na ating pong nakikita. This is not only about the prosperity gospel, na sumunod ka, pagkatapos ng linggo na ito, pagkatapos mo magsimba, tignan mo yung cabinet mo, meron ka ng 100,000, hindi po. Bagos, ang layunin po ng giving is how we obey sa Panginoon. Yun po yun. So ating pong mapagtanto sa ganito pong bagay na huwag tayong gagawa ng isang bagay na ayon sa ating pong paraan lamang. Na huwag tayong gagawa ng isang bagay na ayon lamang sa kagustuhan natin. Bagkus magkakaroon niya ng kalituhan, magkakaroon niya ng alinlangan, at yan may mauuwi sa tinatawag na ang puso ay hindi mapagbigay. Sa usapang Thanksgiving, ang importante ay mahalaga. Pastor, parang magulo ka. Hindi. Ang importante ay mahalaga. Ano po yun? Our manner. Okay po? Kasi sa panahon ngayon, talagang importante itong dapat nating bigyang pansin. Kasi alam naman natin, we have tithes and offering, we have mission. Pero when it comes sa giving, sabi ko nga po kanina, hindi lang yung ating pong mga kaperahan, hindi lang yung ating treasure, but yung ating pong sarili. Okay po? Kaya sa ganyang pong bagay, ang ating pong makikita, letter A, be commendable, not contemptible. Letter B, our mentality and our manner. Hindi natin pwedeng sabihin magbibigay tayo at sabihin natin, bahala na. Bibigay, yan na naman yung mga men, maghihingi na naman ng offering. Sa'yo na yan, okay na yan, bahala na. Minsan sinasabi natin, anong mga reaksyon ng mga kabataan ngayon? Nasasabihin, bahala na si Batman. Diba? Bahala nang mangyari sa buhay ko. Yun ba yung cheerful giver? Yun ba yung merong manner? Yun ba yung may tinatawag na commendable life? O ito ay nauuwi sa tinatawag na contemptible. Amen? What should our manner be? Luke chapter 6 verse 38. Ito po'y magandang layunin. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give unto your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Nakita po natin yung prinsipyo ng sinasabi ng ating pong aral. Ibinigay mo at ito ay babalik. Okay po? Pero dapat, ang ating pong manner ay dapat commendable, not contemptible.
Letter B, what should our manner be? Pure, not polluted. Okay po? Pure, not polluted. Tingnan po natin ang story in the book of Genesis chapter 4, verse number 7. Genesis chapter number 4 and verse number 7, as the Bible said, and Adam knew his wife, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was keeper of sheep, but Cain was a tiller of ground. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and Abel also he brought of the first fruit of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse number 5. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Verse number 6. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thou countenance fallen? Verse number 7 and the last. If thou doest well, shalt thou not be accepted? If thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. We know this story. Dati ang alam ko nung una kong napakinggan ito, kaya hindi pala tinanggap ng Panginoon yung inalay ng isang tao na ito, kasi nga wala namang dumanak na dugo. Kasi naman wala halaman yung binigay, gulay yung binigay, hindi yung alaga, yung magbibigay ng sweet smelling savor para sa Panginoon. But ito po yung senaryo. God accept and respect the offering of Abel, and why did God did not accept and respect the offering of Cain? Ang ibig sabihin po nun, yung manner. Okay po? Kasi alam ng Panginoon sa sitwasyon ng tao na ito, na si Cain, siya ay magiging reklamador. Siya ay magkakaroon ng polluted mind and polluted heart. Ibig sabihin, yung manner niya hindi maayos. Pero itong si Abel, binigay niya yung best niya para sa Panginoon. That's why his manner is pure. Totoo, tunay. Bibili ba tayo ng isang bagay na peke at susuotin natin? Hindi, walang papayag ng ganon. Sabi ko nga po nakaraan din, hindi tayo dapat pumayag na ang ating mga kasuotan ay OEM, replica, especially sa ating pong character. Amen po ba? So what should manner be? Pure, not polluted. God accept and respect the offering of Abel. Kaya sa ganito pong scenario in verse number 5, nagalit si Cain. Nagkaroon ng tinatawag na galit at yun ay nauwi sa pagpatay sa kanyang pong kapatid. To make the long story short is this. Ang senaryo po nito ay napakadali lamang. When it comes sa giving, when it comes sa manner, ang kailangan pure heart. Hindi polluted heart. Amen po ba? Sapagkat our heart is deceitful above all things and desperately wicked. As the Bible said in the book of Jeremiah chapter 17 verse number 9. Okay po? So our heart is not pure regarding of our manner of giving to God. Gusto natin kasi pagpalain tayo pero ayaw nating maging maayos yung ugali natin. Sabi ko nga po kanina na itong bagay na ito ay importante. Yung manner natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi darating sa punto na ganito ang sasabihin natin sa Panginoon. Lord, di ba nagsimba na ako? O, pagpalain mo na ako. Lord, di ba nanalangin ka? O, kanina nga, lumuhod pa ako sa harap, Lord eh. Umiyak pa nga ako eh. Nagbasa pa nga ako, nag-amen pa nga ako sa sinabi ni Pastor eh. Lord, baka pwede mo na akong pagpalain. Ganun ang nangyayari most of the time sa buhay natin. Ine-expect natin na tayo pagpapalain, pero yung ating pong manner is not right. Yung ating pong heart is not pure. Bagkus napapalitan ito ng polluted heart. Okay po? Yung isang bagay na kung saan hindi maayos, wala sa hulog. Sabi nga pong ganun. Kaya kung gusto po nating pagpalain, ang unahin po natin ugali. Sabi ko nga po kanina, ang usaping giving, hindi importante ang salapi. Ang importante yung ugali. Kasi kahit anong bigay natin, kung masama din ang loob natin nung nagbigay tayo, baliwala din yan. Tama po? Kahit ilang milyon ang ibigay natin, kung hindi tama ang puso natin at hindi maayos ang ating pong ugali, hindi ayos ang ating pong manner, hindi pa rin niya magiging acceptable sa Panginoon.
Amen po ba? Kaya sa ating pong bagay is this, don't put God as an option. Make Him your priority. Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Yan yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano? Put God first sa ating pong buhay. Ayusin natin yung ating manner. Ayusin natin yung ating pong puso. We must have a pure manner. Amen? And not polluted one. Letter C. Amen? Lapit na po tayo. Konting tiyaga na lang. What should our manner be? Letter C. Committed, not casual. Sa ganito pong bagay, let's open our Bible in the book of John chapter 12. Verse number 3 to 6. John chapter 12, verse 3 to 6. Then took Mary a pound of ointment and spankyard very costly, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet and her hair, and the house was filled with an odor of the ointment. Verse 4. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's sons, sabing ganon, which should betray him? Verse number 5. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Bakit pa ba ginawa nito ni Mary? Pwede naman nating ibenta na lang yan. Pwede naman nating i-auction natin yan para makalikom tayo ng pera, tapos bigyan natin. Sounds good, tama po? Magandang pakinggan eh. Pero ang usapin po dito, when it comes sa pagbibigay sa Panginoon, yung ating pong thanksgiving, napaka-importante na tayo ay committed sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. We are committed sa ating pong manner, sa ating giving sa Panginoon, at sa maraming pong bagay. Amen? Kasi sa ganito pong senaryo, ang nakakalungkot, mas nakikita ni Judas o ni Judas, yung mga bagay na parang maganda naman sa paningin, pero hindi maganda sa Panginoon. Tama po? Ito pong si Mary, maganda po ang kanyang karakter. Bakit po? Kasi po ang karakter niya dito, ibinigay niyang lahat para sa Panginoon. Etong pabango na meron siya dito, yung itong ointment na meron siya dito na ibinuhos niya sa paa ng Panginoon, matagal niya itong pinag-ipunan. Matagal niya itong nilikom yung kanyang pera. Maaari siguro kung sa panahon ngayon, matagal itong hindi nag-samji. Di ba? Matagal itong nagtipid, matagal itong hindi nag-grab, matagal itong hindi nagpupanda, matagal itong nagtipid talagang para lang maibili yung para sa Panginoon. At ginawa niya naman talaga. Amen? Ang tawag po doon, manner na committed sa Panginoon. Amen po ba? Kasi napakahalaga po nito. Psalms 37 verse number 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Don't be like Judas. Amen? Huwag tayo maging kagaya po ni Judas na kung saan ay parating nakikita, kahit sa jeep nakikita itong si Judas, nakalagay doon sa jeep, who does not pay. Diba? Pag nakita, sabi, wag kang mag 1, 2, 3, barya lang sa umaga, sa ilalim. Who does not pay? Hala, Judas pala ako. Diba? Kaya, stop na natin yung, alala ko dati, nag 1, 2, 3 ako sa brown na jeep. Nung nahuli ako, nahihiya ako eh. Kaya naalala ko yung word na yon, who does not pay. Diba? Kaya tayo ay wag maging Judas. Amen po? Ayan po yung isa sa bagay na nakakaloko sa ating pong buhay at huwag tayong magpaloko. Amen po ba? Kasi sa mundong ito, maraming mga manluloko. Sasabihin, pag binigay mo yung pera mo sa akin, 500, gawin natin yung 5,000. Open-minded ka ba, sir? Gawin natin yung 50,000. Pengi akong 15,000 mo. Gawin natin yung 150. Tayo namang uto-uto, tama po, nagpapauto tayo. Tapos pag nabigay na natin yung pera, wala na, takbo na yun. Diba? Wala na, sayang ang pera mo. Sayang ang pera natin, di ba? Kung sa ganyang pong mga bagay, nagtitiwala tayo, how much more sa Panginoon na malaki ang investment para sa Kanya. Tama po? Huwag tayong pumunta at magtiwala sa mga investors dito sa mundong ito. Nagtiwala tayo sa isang investor na kung saan walang kurakot, walang kickback, walang 10% na patong kapag ikaw ay nagbayad. No, walang ganon sa Panginoon. Bagkus tayo pa yung pagpapalain, tayo pa yung bibigyan ng blessing sa ating pong buhay. Amen po ba? Kaya sa ating pong pagpapatuloy is this, yung manner ay importante. Okay po? Luke chapter 6 verse number 38. Ito po yun. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, running over, shall men give
unto your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured you again. Nandyan yung sinasabing siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ang idea po ng 1 Corinthians chapter 9, verse number 7 is this, na sa ating pong buhay, magbigay tayo ng ayon sa ating pong puso. Pero, dapat yan ay cheerful. Kasi sa Old Testament, may pinagkaiba eh. Pero required pa rin doon, dapat ikaw ay merong cheerful heart. Amen po. Sabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. Tignan natin yung word na ito. Stay tayo saglit sa Luke chapter 6, verse 38. Sabi ng Bible, give and it shall. Ibig sabihin ng word na shall, sigurado. Sabi nga ng isang pastor na aking napakinggan, sure, gurado. Sure na, sigurado pa. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, wag na po nating ipagkait ang ating pong sarili sa Panginoon. Amen? Sapagkat ilagay natin ang ating pong tiwala sa Panginoon. Amen? Bago natin ibigay ang ating salapi, ito po yung mas maganda. Ibigay natin ang ating pong sarili sa Panginoon. Amen po ba? Psalm 66 verse number 18. We are close to the end. If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Pastor, importante ba yung manner when it comes to giving? Yes. Napakahalaga. Kasi kung magbibigay tayo, dapat bukal sa ating pong puso. Tama po? Nandoon yung sinasabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. Amen po? Kaya napakahalaga po ng bagay na ito. Sa usapang giving, kailangan po ma-emphasize po ito sa isang simbahan. Amen po? Kasi kung sa ganitong bagay, hindi tayo naturuan when it comes sa giving, paano din tayo lalago? Sa giving, I will tell you, sa aking pong buhay personally, talagang sa usapang giving, sabi ko, hindi ko pwedeng hintuan yung pagbibigay sa mga bagay, sa mission, sa mga nangangailangan. Bakit? Kasi sabi ng Bible din yun eh, the more we give, the more we receive. Amen? Sabi ko, sa tulong ng Panginoon, nagsimula ako magsuporta ng isang missionary. Ngayon, mga ilan na ang mga nasusuportahan natin. I thank the Lord kasi tayo ay pinagpapala para maging pagpapala din sa iba. Tama po? Yun po yung maganda sa lahat. Tapusin po natin sa ating pong conclusion. Alam po natin yung story of feeding of the 5,000. Sinong ginamit doon para kumain ng mga tao? Bata. Siya yung ginamit. Kung tutuusin yung bata, ang likas ng ugali ng bata, madamot eh. Hihingi ka ng ganyan. Di ba? Pengi ako. Yuko. Minsan didilaan ka pa eh. Di ba? Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Bibigyan ka, pero didilaan. Sama? Ganon yung karakter ng bata. Pero the young lad here in this story, ay napakagaling. Alam niya kung paano magbigay para sa Panginoon. Amen? His manner is right para sa Panginoon. Biruin niyo, meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Pero pinarami yun ng Panginoon. And God proved na ang Panginoon ay powerful. Amen? Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Pero nyo, yung 5,000 na yun, na tao na yun, lahat nakakain, may naiuwi pa, may naisharon pa. Di ba? Talagang salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ngayon, sa ating conclusion, kamusta kaya yung manner natin sa Panginoon? Yan ba ay kagaya ng young lad na kung saan kahit wala na siyang matira, pero inisip niya kung paano siya makakapagbigay. Yan po yung magandang karakter. At sa ating pagpapatuloy sa susunod na linggo, abangan ang susunod na kabanata. Amen? Sabi ko po sa inyo, magiging maaga po tayo. Amen po ba? Nabit ko po yung record na 7:45. And now we are in 7:36. Tuloy po natin, third point, next Sunday. Amen po, Sunday evening. But for tonight, let me close sa ganito pong bagay. Is your manner is right with God? Yung ating bang manner, ating bang ugali ay tama sa Panginoon? Ulitin ko po ang aking pong sinabi kanina. Kung tayo ay magbibigay na hindi rin bukal sa ating pong puso, mas mainam na wag na lang. Kasi hindi rin tayo pagpapalain. Amen po? What should our manner be? Is that commendable? Is that pure? Is that committed sa Panginoon? If not, pwede nating ayusin. Amen? We can go to God, Lord. Hindi naman tayo kasi perfecto eh. Pero, wag naman natin gawing dahilan kasi sabi ni Pastor, hindi ako perfecto. Hindi tayo perfecto. Kaya every time na magkakamali ako, ang gagawin ko na lang, hindi kasi ako perfecto. No.
ayusin natin ang ating ugali. Amen? Ulitin ko po for the last time. Sa usapang giving, hindi problema ang salapi. Ang problema, yung ating pong ugali. Meron pang isa. Sa usapang giving, hindi problema ang salapi. Ang problema, kung paano natin mahalin ang Panginoon. Kasi kung gaano man kaliit o kalaki ang ating ibinibigay, hindi dahilan na tayo ay mahirap eh. Wala kasi akong ibibigay. No. Naalala natin yung story, the Sarifat woman. Wala na siya, wala nang maibibigay, last niya na yun eh. Pero he gave it all sa Panginoon. Kita natin ang senaryo. Kaya walang mawawala sa atin kung tayo din ay magbibigay para sa Panginoon. Kung tutusin, ito sa closing. Hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera eh. Ang kailangan niya yung pagsunod. Kaya niya lang yun pinapakita kasi nga ang pera ang hirap bitawan. Ang hirap pakawalan. Last money ko na to, 500, para na lang to bukas. Ibibigay ko pa ba sa mission? Ibibigay ko pa ba yung offering ko sa Panginoon? Ibibigay ko pa ba yung tithes para sa Panginoon? Last money ko na to eh. Kung tutuusin, mahirap. Pero madali yan sa mga taong tunay na nagmamahal sa Panginoon. What should our manner be? Is that commendable? And don't be contemptible. What should our manner be? Is that pure? And don't be polluted. What should our manner be? Is that committed? And don't be a casual. Sana po sa ating pong buhay, napagtanto natin ngayon na kailangan nating ayusin ang ating sarili. Especially our manner when it comes sa giving. Amen po. May the Lord bless us po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa inyong salita na truly sa aming pong buhay, marami ka pong mga bagay na alam, Panginoon, sa amin. Simula kami po ay sinilang sa mundong ito, hanggang kami po ay nabubuhay ngayon. Alam niyo po yung mga bagay, alam niyo po yung plano, alam niyo po yung purpose ng aming pong buhay. That's why we are here, Panginoon, asking for direction, Panginoon, asking for wisdom, O God. So Lord, tulungan niyo kami sa aming pong buhay to have a character na merong pong good manner, to have a character na kung saan merong pong maayos na pag-uugali. Hindi madaingin, hindi mareklamo, hindi isipin kung ano ang kailangan, bagkus ang gagawin ay yung ugaling handang magbigay sa Panginoon. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, if that is your prayer sa Panginoon, you have still time, makipag-uusap sa Panginoon. Lord, marami akong pagkakamali. Nagkamali ako sa aking ugali na sometimes hindi ako good, walang good manner. Sometimes bad. Kaya sa gabing ito, Pastor, I need the Lord sa aking buhay. For without Him, we can do nothing. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, let's use this time to talk to God. Lord, itama mo yung ugali ko na hindi maayos. Ayusin mo yung aking manner. Ayusin mo yung aking pong pag-uugali when it comes sa ganitong bagay. Masyado kong kina-question yung mga bagay na inaibigay ko. Kaya sa gabing ito, Lord, tulungan mo yung aking pong puso. Yung aking isip na magkaroon ng tamang pag-iisip, magkaroon ng tamang ugali na paglilingkod sa iyo. Pastor Dom, do the honor please as we sing our last song. And if the Lord spoke to your heart, you can come to the altar or pray sa iyo pong kinaupuan o kinakatayuan. Ask God for help to do anything for God. Let's sing our last song, I Have Decided to Follow Jesus. On the first verse now, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with
till I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me. Amen. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakilang Diyos, muli Panginoon, salamat po sa inyong salita. Ingatan niyo kami, Panginoon, as we go back sa aming pong mga sariling tahanan, nawa wala pong mapahamak, wala pong madisgrasya, Panginoon. And we are praying, Panginoon, sa bagyo po na meron po kami ngayon. Lord, kung hindi po kami nagmamalabis, Panginoon, ilihis mo po yan. Huwag niyo na pong hayaan, Panginoon, ang aming pong mga kababayan ay meron pa pong mga masaktan, Panginoon. So Lord, help them, Panginoon, sa mga tao pong nasa Cebu, tao sa mga Visayas Island, Panginoon, na naranasan, Panginoon, ang hagupit, Panginoon, ng bagyo. So Lord, be merciful unto us, Panginoon, at sa gabing ito, Panginoon, kailangan namin ng inyo pong gabay. Hayaan niyo kami, Panginoon, na makatulog ng maayos, nang hindi po nag-aalinlangan, hindi po natatakot, bagkus kami po ay merong pong pananampalataya. I-bless niyo po ang aming pong pag-uwi. Ikaw lang aming pinupuri, pinapasalamatan in Christ's name. Amen and amen. Good